Ang pagpapatuloy ng kwento ng ermitanyo. Bago natin simulan ang kwento, ay sana walang mag-skip ng ads. Maraming salamat. Simulan na natin. Matapos marinig ni Chris ang tungkol sa ganun kataas na karanasan, ay doon niya napagtantong mahaba-haba pa pala ang kanyang lalakbayin upang mapantayan ang lakas nito. Sa puntong yon, mas lalo pang tumaas ang paghanga ni Chris kay Macario. Ayon sa kanya, na kahit napakadaling panahon lang na tinuruan siya ng kanyang sikreto ng lihim na karunungan, pakiramdam niya 10 taon na ang lumipas. Matapos ang kanilang pag-uusap, doon din inilahad ni Macario na naghahanap siya ng matitirhan sa bayang yon hanggat hindi pa niya natatapos ang kanyang misyon. Kung ganun pala, Manong Macario, dito na lang kayo tumira sa amin kasama ni Lula. Meron pang espasyo dito na akma para sa inyo. Salamat sa alok, iho. Pero pag-isipan ko muna. Sa ngayon, nais kong dito na muna matulog. Kung ayos lang sa inyong dalawa. Walang problema, Manong, kahit dito pa kayo tumira eh. Sa totoo niyan, kaming dalawa lang talaga ang nakatira dito. Sagot niya. At napangiti lang naman si Macario. Kinabukasan, pagsapit ng tanghali noon ng mismong araw, kasalukuyan silang nasa baryo noon. Dumalo kasi ng sabong itong si Chris, kaya sumama na rin si Macario upang makapagpamasyal. Kahit papano kasi, nais din itong makapamasyal ng normal, kagaya ng mga ordinaryong tao. Nang marating nila ang pinakadulong parte ng Dinapawan, doon nila nasipat ang pailan-ilang mga sabungerong naglalakad sa mga daan. Nang medyo makalapit na sila sa mga tao, ninais naman niyang magtanong dito. Ginoo, kasabong din ba ang punta ninyo? Tanong ni Chris. Oo, iho. Bakit? Doon rin ba ang punta ninyo? Oo, Manong. Hindi kasi namin alam ang saktong daan papunta ron eh. Ganun ba? Sumama na kayo sa amin. Doon rin naman ang punta namin. Nang marinig nila ang sinabi ng mga lalaki, agad naman silang sumama rito. Lumipas ang mga oras. Nakarating na nga sila sa paroroonan nila. Tumatambay na muna sila sa ilog di kalayuan sa sabungan dahil mataas pa naman ang araw nun. Kung kaya't sigurado silang hindi sila maabutan ng gabi doon sa sabungan. Habang naroon sila sa ilog, agad naman nilang pinagmasdan ang paligid. Laking gulat na lamang ni Chris nang dahan-dahang inilublob ni Macario ang kanyang kamay doon sa tubig habang mabilisang nag-uusal. 1 segundo lang ang naging pagitan noon nang maramdaman niya ang pagsilanguyan ng mga kataw sa buong paligid nila. Paglitaw ng mga yon sa sapa, agad naman itong lumapit kay Macario habang mayroong ibinubulong na bagay. Nang makita ito ni Chris, nagpasya siyang hayaan na lamang ito dahil wala naman siyang kaide-ideya sa mga ginawa nito. Matapos nitong makipag-usap sa kataw, agad naman itong bumalik sa kanilang kinaroroonan habang nagsasalita ng, "Mamayang gabi alis tayo, Chris.
Alam ko na ang kinaroroonan ng mga hanagob na sungaw. Ha? Sige Manong. Ano? Punta na tayo dun sa dulo? Batid kong kalakasan na ng mga sultaday, baka mahuli tayo. Sige na nga. Matanong kita, matagal mo na bang ginagawa ito? Hindi ka ba natatakot na matalo? Hindi naman Manong. Siguro matagal na rin akong nagsasabong. Bilang pagharap ko sa mga kapwa sabongero, may ibang dahilan pa bukod dito. Wika niya. Subalit nagulat siya sa sinagot nito. Alam ko. Kaya nga talagang hindi ka natutunugan ng ibang malakas na lahi ng mga aswang. Dahil sa estilong mong yan. Matagal ko ring nakasama yung lolo mo nung nabubuhay pa ito. Ganito din ang estilo niya sa paghahanap ng mga kalaban. Parang ikaw lang Ganun ba, Mano? Ngayon ko lang nalaman Sagot ni Chris. Bakit? Hindi ba ito naikwento ng lola mo? Hindi Hayaan mo na. Pero ngayon, pagkakataon mo nang malaman. Alam kong alam mo kung anong mga nilalang ang nakihalubilo gaya ng lugar kung saan tayo ngayon. Mag-iingat kayo. Dahil minsan, ganitong lugar din ang pinupuntahan ng mga bunggaitang nilalang sa kaliwa para hanapin ang tulad natin. Wika ni Macario na siyang nagpapakaba kay Chris. Hindi kasi siya makapaniwala na kahit ang mga nilalang sa kaliwa pumupunta rin sa lugar na kanyang pinuntahan para maghanap ng kagaya nila. Ngayon ko lang din nalaman ang mga bagay na ito, Manong. Tandaan mo, si Lolo Toro mo, ito rin ang ikinamatay niya na siyang ikinamatay niya ng maaga. Palagi ko siyang pinaalalahanan tungkol sa mga bagay na ito, subalit hindi siya nakikinig. Masyado siyang kampante sa tangan niyang lihim na karunungan. Alam kong mas malakas siya ng dihamak sa akin. Subalit hindi niya ito nagagawa ng tama at nagamit ng husto. Alam mo kahit ikaw pa ang nagtatanga ng pinakamalakas na armas sa lihim na karunungan, kung hindi mo ito nagagamit ng tama, maaari ka pa ring magapi ng mga demonyo. Ang lakas ng karga ay hindi sukatan upang pantayan ang talino ng tao. Pagagatandaan mo lagi, nasa utak natin nagmumula ang pagpapasya sa bawat desisyon na ating ginagawa. Siyempre, huwag mo ring kalimutang humingi ng gabay at basbas sa nakakataas na likha. Wika ni Macario. Dahil sa mga inilahad ni Macario, mas lalong nalinawan ang kanyang kaisipan. Hindi niya lubos maisip na magkasanggang dikit ang lulo niya nitong si Macario. Paglapit ni Chris sa mga nagkumpulang mga sabungero, agad namang nabaling ang pansin ng mga ito nang makita nito ang hawak niyang tandang. Hindi na rin sila nag-uusap, gawa ng marami na ang mga taong nakikinig. Halos nagpapaunahan ang mga itong tumapad sa tandang niya dahil lang sa itsura nito. Nang mapansin ni Chris na tila ayaw nang magpaawat ang isang lalaki, wala na siyang magawa kundi labanan ito. May kabangisan ang manok nito na tila hindi matalo sa laban kung sa itsura ang pagbabasihan. Habang hawak ni Chris ang kanyang tandang na meron ng tari, napansin niyang nawala si Macario sa kanyang tabi.
Hindi siya umalis sa kanyang kinaroroonan upang madali siya nitong mahanap. Nang biglang bumungad sa kanyang mga mata na si Macario habang merong bitbit ng galo ng tuba. Paglapit nito sa kanya, agad naman itong nagwika sa kanya ng, "Oh, Chris, bago ka pumasok sa loob, inumin mo muna itong tagay." "Ah, tubayan na. Umiinom ka pala niyan?" sagot niya. "Yan ang paborito ko, Chris. Sa gabi, halos hindi ako natutulog kung hindi muna ako nakainom niyan. Kahit mag-isa lang ako sa aking tirahan, umiinom ako ng tuba bago matulog. Oh, ito, tagay mo." Kagad naman itong ininom ni Chris at niyayang pumasok na sa looban ng ruweda. Ibinili nila ang tuba sa labas, doon sa matandang may-ari ng tindahan. Habang kaharap nila ang mananabong, napailing na lamang si Macario dahil tila isang banggalang ng manok ni Chris sa kalaban, patay na kaagad ito. Pero nang bitawan na ang dalawang manok, nagulat na lamang si Macario dahil animoy ibon ito kung lumalaban. 3 lipad lang ang ginawa nito nang tuluyan ng matalo ang kalaban. Ang inaakala ng kalabang madali nilang talunin ang manok na yon ay nagkakamali sila. "Chris, hindi ko inaasahan ang laban na yun ah. Ang akala ko nga, matalo na ng tuluyan yung manok mo." "Ay nako, iba talaga ang may baon-baong gamit eh," wika nito. "Oo nga Manong Mac, kapag gamit ko ang taring iniwan ni Lolo Turo, matik walang talo kapag lumalaban na ako." Kakaiba nga si Turo, no? Kahit matagal na siyang namamayapa, meron pa rin siyang iniwang gamit na hindi rin basta-basta. Kamusta naman ang pagsasanay mo sa mga karunungang ibinili niya?" wika nito. Kahit papano po, natutunan ko na ang karamihan sa mga ito. Mahirap pero iba talaga pag gusto mo ang isang bagay na ginagawa mo. Wala kang mararamdamang pagkaburyo at pagkapagod. Tama ka. Kapag gusto mo ang isang bagay, kahit mahirapan ka, di mo pa rin maisipang sumuko. O siya, tumambay na muna tayo rito. Mag-aalas 4 pa naman eh. Saka, hindi pa naubos itong tuba natin eh. Tamang-tama Manong Mac. Ihawin na lang natin dito itong bihag natin. Sakto naman ito sa pamaris sa tuba. Oo ba? Tama lang din na nagawi ako sa lugar na ito, iho. Dahil mararanasan ko palang ganito. Ang saya. Nang mga oras na yon, tila ba nawala sa kanilang mga isipan ang mga gagawin nila kinagabihan. Halos maubos nila ang isang galo ng tuba kahit dadalawa lang silang umiinom dito. Hindi nila alintana ang lasa nito dahil na rin sa sarap ng kanilang pulutan at sanay na rin sa pag-inom ng tuba. Sa bawat baso ng tuba, sinasabayan ito ng mga kwentong nakakapanindig balahibo mula kay Macario. Hanggang sa sumapit na noon ang alas 5 ng hapon at dahan-dahan nangang nawala ang mga tao sa lugar. Halos silang dalawa na lang ang natirang tao sa lugar na yon habang magkakaharap sa isang siga habang nag-iinuman. Habang nag-iinuman, biglang natigilan itong si Chris nang may kung anong nilalang ang dumapo sa kanilang paligid. Maya-maya pa,
tila may kinakausap itong si Macario. Nang biglang magwika ito sa kanya ng, "Tara na, Chris. Ito na ang oras na binigay ng mga kataw para hagilapin natin ang mga sungaw na hanagob." Kasabay ng pagwika nito ay siya namang mabilisang paglakad nila pabalik sa baryo nila Chris. Pagdating nila roon, kubain lang naman sila ng kakaunting hapunan dahil na rin sa kabusugan nila sa kanilang lakad. Hindi na noon pinapasama ni Macario si Chris, subalit nagpupumilit ito. Sa pagbagtas nila sa daan papuntang Bucari, doon na dahan-dahang nagbago ang simoy ng hangin. Hindi pa man sila nakarating sa kanilang baryo, bigla naman silang naantala nang makakita sila ng 3 puno ng saging sa daan. Sa pagpapatuloy ng kwento, ay dito malalaman ni Chris ang totoong pagkatao nitong si Macario. Sumakaramitaan nyo, tila naging gabay din ito si Chris si Macario, no? Ano kayang mangyayari sa huli? Magsama-sama pa kaya sila sa kanilang mga misyon? So huwag kalimutang mag-like sa ating video at huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat. Paabang sa part 30.